Eh, Isang mapagpalang Lunes ng umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ang ebanghelyo na ihatid ko po sa inyo sa bidyong ito ay hahanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23. Pakinggan po ninyo at unawain kapag ito po ay inyong napanood ang bidyong ito. Ang sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. So yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ayan. So, napakaliwanag po ng sinabi ng Panginoong Yesus dito sa verse 7. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ang tanong po natin, brothers and sisters, ano nga ba ang kalooban ng ating amang or ng ama na nasa langit, which is ang Diyos po? Ano ba ang kalooban ng nais niya na gawin natin sa pamumuhay natin sa panahon po natin ng mga Kristiyano? Kapatid, kaya po tayo tinawag na Kristiyano upang tayo po, sapagkat tayo po ay dapat namumuhay ayon sa Panginoong Hesus. Sapagkat doon sa aral ng Panginoong Hesus, lahat po ito na sinasabi ng Panginoong Hesus ay salita po ng Diyos at siya mismo ang gumagawa. Kaya ayon po ang nais po ng Diyos sa panahon po natin ngayon, mamuhay po tayo espiritual. Pamumuhay espiritu. Ayan po ang nais ng Panginoon na tayo'y mamuhay espiritual. Kaya nga nung unang panahon, sa pamagitan ng kautusan na ibinigay kay Moises, yung 10 utos na ibinigay para doon sa mga Israelita upang hindi po sila lumihis sa daan ng Panginoon. Kaya po sila binigyan ng utos. So, narito po yung kautusan na kung susundin, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito sa Ebanghelyo natin, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Gayon din naman, nung nagbigay siya ng 10 utos doon kay Moises upang ipaalam sa mga Israelita kung ano ang kalooban niya, which is nakapaloob po doon sa 10 utos. Kaya binigyan po sila ng 10 utos. Ngayon, puntahan po natin ang sa aklat ng Isaiah chapter 1, 16, 18 kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Pakinggan po natin ang sabi po dito. Ayan, ito po ang nais ng Diyos na gawin natin. Pamumuhay espiritual. Ang sabi po dito sa aklat ng sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 16, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. 18. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ayan po. So yan po yung una, yan po yung kalooban ng Diyos na tayo'y magbalik loob sa Kanya.
Ayan po ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sabi dito sa Ebanghelyo natin, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Well, ano nga ba ang kalooban ng Ama? Kaya nga, sabi dito sa Isaiah chapter 1, verse 16, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, magbalik loob tayo sa Diyos. Itapon na natin ang lumang buhay natin, mamuhay tayo ayon sa espiritual na pamumuhay. Yan po ang nais ng Diyos. Kung nagnanais po tayo na magkamit ng buhay na walang hanggan, mamuhay po tayo ayon sa espiritual. Sapagkat kung hindi po tayo mamumuhay ayon sa espiritual, sayang po ang buhay natin sapagkat hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin sa mga lahat ng nananalig at sumusunod sa Diyos. Hindi po tayo magkakamit noon. Kaya ang unang-unang hakbang natin, ito po ang kalooban ng Diyos. Magbalik loob kayo, sabi ng ganoon ng Panginoong Diyos Ama. Magbalik loob kayo sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. At kahit na gaano karami ang ating kasalanan, ang sabi nga dito sa 18, halik kayo at magliwanagan tayo gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, handang ipatawad ng Diyos. Kapag pinatawad po tayo ng Diyos, ibig sabihin wala na po yung kasalanan natin. Kapag pinatawad tayo ng Diyos, dapat mamuhay na tayo ayon sa Espiritu. Ayan po yung dapat nating harapin sa buhay natin ngayon sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Wala pong nagtuturo nito eh. Hindi ko po narinig ito mula nung ako'y bata pa, umaatin na ako sa mga pagtitipon, wala pong nagtuturo na dapat tayong mamuhay espiritual. Lalong-lalo na ngayon sa panahon natin. Malapit na pong magbalik ang Panginoon, malapit nang maghari ang Diyos. Ano pang hinihintay natin? Maghihintay pa ba tayo na mapahamak tayo? Or ngayon na tayo dapat magbalik sa Panginoon? Sapagkat yung mga Israelita noon ay binigyan din ng kautusan ng Diyos, yung mga Levita. Ang sabi po dito sa aklat ng Levitico, chapter 26, verse 1 hanggang 13, pakinggan po natin, brothers and sisters, upang tayo po ay makapamuhay. Ito po, mga literal na bagay ito, sapagkat hindi pa tayo noon namumuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan po noon ay batas po, literal po yun na ipinatutupad na batas po ng Diyos or mga tuntunin. Yun po, mga literal po yun. Lahat ng bagay na yun, ginadaan po sa mga literal. Which is yan po yung dapat nating naging gabay hanggang nung dumating ang Panginoong Hesus. Kaso nga po, sumuway yung mga Israelita. Nawala na po sa alignment, nawala na po sa daan ng Panginoon. Kaya narito yung ibinigay ng Panginoon na tuntunin sa kanila kung sila'y magiging masunurin. Sapagkat dito nga sa Ebanghelyo natin, ang sabi ng Panginoon, hindi yaon lamang, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Well, yung mga Israelita noon ay binigyan din. Ito din po, ipinahayag din po sa kanila yung kalooban ng Diyos, kung ano yung nais niya. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Levitico, chapter 26, verse 1 hanggang 13. Huwag kayong gagawa ng mga diyos-diyosan o magtatayo ng mga inukit na larawan. Haliging sagrado o mga batong hinugisan upang sambahin. Ako si Yahweh. Igalang ninyo ang mga araw ng pamamahinga at ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. Ayan po ang nais ng Diyos noon,
Nahuwag silang gumawa ng Diyos-Diyosan o magtayo ng mga inukit na larawan o haliging sagrado o mga batong hinugisan upang sambahin. Yan po ang kalooban ng Ama, ng Diyos Ama noong panahon ng mga Israelita, ngunit sinuway po nila ito. Marami po ang sumuway. Yun na nga lang po, nung nagpagawa sila kay Aaron ng guyang ginto, yung rebulto na guyang ginto, which is yun daw po ang lumabas sa kanila sa Ehipto. So doon pa lamang sa ilang lumabag na po, sumuway na po yung ating mga ninuno, yung mga naunang tao, yung mga Israelita. Tuloy natin. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang mga utos ko, uulan sa kapanahunan at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy. Ano pat nakaraan na ang pitasan ng prutas at taniman na uli ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Ayan po, kung susundin nila yung mga utos ng Panginoon at mga tuntunin, mamumuhay sila ng panatag. Which is yan po, yung mga literal na bagay po yan. Kung susundin natin yung utos ng Diyos, mamumuhay sila ng panatag. Ayan po yung isinabi doon sa mga Israelita. Tuloy, maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Ayan po, kasi literal po na nakipaglaban sila noon, yung mga Israelita. Doon sa mga bayan na sasakupin nila. Yung mga bayan na iyon na papalayasin ng Diyos. 6 na bayan po iyon. Yung mga Hebuseo, Hebeo, mga Kananyo. Ayan po, 6 na bayan po iyan na pinalayas ng Panginoon ng Diyos Ama doon sa Kanaan, doon sa lupang pangako ng mga Israelita. Ayan. So ayan po, pakinggan, sundan lamang po ninyo. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapagkat sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Madali ninyo silang malulupig. Pagpapalain ko kayo. Kayo'y uunlad at darami. Hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Sa dami ng inyong aanihin, nag-aani na kayo uli, ay laon pa rin ang kinakain ninyo. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ayan, hindi ko kayo pababayaan. Yan po ang nais ng Diyos. Talagang hindi tayo pababayaan. Kung susundin po natin ang kanyang mga utos, ang kanyang tuntunin. Ayan po. Ako ang inyong kasama. Ako'y inyong kasama. Saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya sa inyong kapwa bansa. Ayan po, brothers and sisters, yan po yung inutos ng Panginoon sa mga Israelita nung panahon ng mga Israelita. Ayan po, kung susundin nila,
ang kalooban ng Diyos, ang tuntunin at yung mga utos, pasasaganahin ng Diyos ang kanilang bukirin at pagpapalain niya at magiging kasama siya lagi saan man sila magpunta. Sa panahon po natin ngayon, spiritual, ganun din po. Ganun din po ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi nga dito ng Panginoong Yesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ayan po. So, ano ba ang kalooban ng Ama na nasa langit sa panahon po natin ngayon? Ang nais po ng Diyos ay mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Unang-unang hakbang natin upang tayo ay makapamuhay ayon sa Espiritu, ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 29, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya. Ayan, tugon ni Jesus. Yan po yung nais nating gawin. Unang hakbang po natin upang tayo ay makapamuhay sa utos, sa kalooban ng Diyos. Manalig po muna tayo sa Panginoon. Sapagkat kung wala po tayong pananalig sa Panginoon, hindi po tayo makakarating sa Ama. Kaya nga ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 14, ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa akin. Ayan po. Kaya sa pamagitan niyan, kaya tinuturo ng Ama, inuutos ng Ama na dapat nating sundin, manalig tayo sa Panginoong Hesus na kanyang sinugo. Dahil sa pananalig natin sa Panginoong Hesus, ang sabi dito sa aklat ng Juan chapter 3, verse 3 hanggang 7, pakinggan po natin ang sabi po dito. Ang sabi, kaya dapat tayong mamuhay espiritual sa pamumuhay natin ngayon, sa panahon natin. Ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 3 hanggang 7, ang sabi dito ng Panginoong Yesus. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong ipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ayan po, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Kaya nga tingnan nyo, kung mapapansin nyo, brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, marami ang hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Marami ang hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos. Almost lahat. Sapagkat wala po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ayaw po natin mamuhay ayon sa Espiritu. Ang nais po natin, ang nais ng sanlibutan ay mamuhay ayon sa laman, which is yan po ang kalaban ng Diyos. Kaya hindi po tayo paghaharian ng Diyos maliban na tayo'y ipanganak sa Espiritu at sa tubig, which is yung tubig, tapos na yon. Nung nagbautismo si Juan Bautista, ang lahat ng tao ay nabautismuhan po noon. Ngayon, ang sabi ni Juan Bautista sa aklat ng Mateo chapter 3, iisang bautismo na dapat nating tanggapin, which is ang spiritual na bautismo. At ang magbabautismo noon, ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang magbabautismo noon. Pakinggan natin dito baka naman sabihin ninyo, haka-haka ko lang.
Pakinggan po natin dito sa aklat ng Mateo at chapter 3. Ayan. Ang sabi ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang pangyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamali ang ipa, ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ayan po, kung hindi po tayo pagkakalooban ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay katulad ng ipa, ng trigo, na susunugin po tayo sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Yan po yung impyerno. Para sa kaalaman po natin, akala natin ang pamumuhay natin ngayon is enough na para tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Ang makakapasok lamang sa kaharian ng langit, ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo natin, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan lamang po ang makapapasok sa kaharian ng langit. Yung sumusunod sa kalooban ng amang nasa langit. Masyado po naging tayo masyado tayong nag-assume tayo, nakala natin na kahit hindi natin sundin ang kalooban ng amang nasa langit, ay makapapasok na tayo sa kaharian ng langit. Nagkakamali po tayo. Maraming hakbang bago po natin matupad yon, bago mangyari sa buhay natin. Unang-una, manalig tayo sa Panginoong Hesus. Ano ba ang pananalig na tinutukoy dito? Ito ba yung magtitiwala o mananalig ka lang, sabihin mo, okay, may Panginoong Hesus na dapat akong magtiwala, ganun lamang ba? Hindi po ganyang kababaw. Kailangan ang pananalig, tayo po ay nagtitiwala sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Hindi yung mga bagay na nakikita natin. Yan po ang tunay na pananalig, yung nagtitiwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Which is umaasa tayo na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon yung mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi yung nakikita po natin sa sanlibutan po yan. Yan po yung kayamanan ng sanlibutan. Yung mga lahat ng nakikita po natin. Pero ang kayamanan sa langit, yung hindi po natin nakikita, which is spiritual po. Nakakita na ba kayo ng espiritu? Hindi pa, di ba? Kahit yung sinasabi natin, yung mga nakikita natin, anino lang Hindi naman totally yung mukha ng espiritu. Kaya dapat tayong manalig, mamuhay tayo ayon sa espiritu. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Hindi po mga literal na bagay yan na ating pinag-aaralan ngayon. Ayan. So, ayan. Kaya nga, ang Panginoong Hesus ang magbabautismo sa atin sa espiritu. Kaya nga, sabi nga dito sa aklat ng Juan, ayan, sinasabi ko sa inyo, ani Hesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. O, di ba? Katulad din dito sa Ebanghelyo natin, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yun lamang yung makapapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, dito naman, ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 3:5, ang sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, ani Hesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kita nyo? Di ba? Maliban na tayo'y mamuhay ayon sa espiritu, hindi po tayo paghaharian ng Diyos.
Sapagkat ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin na Espiritu, yun po yung magtuturo sa atin ng lahat ng bagay upang tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos nang hindi po tayo mailigaw katulad ng mga Israelita na ating mga ninuno. Kasi wala pang Espiritu noon, hindi pa ipinagkakaloob noon. Sa panahon ni Moises, panahon ng mga Israelita, hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu noon. Kaya marami ang naligaw. Pero sa panahon po natin ngayon, sa panahon ng Kristiyano, dapat ang pamumuhay po natin espiritual. Maliban po na tayo'y mamuhay ayon sa Espiritu, hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Ayan po, malinaw po, hindi pa po yan katang-isip. Ayan po ang sinasabi dito. Tuloy natin sa 6. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Di ba? Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ngayon, maliban na tayo'y mabautismuhan ng Espiritu Santo, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ang sabi dito sa 5, sa 5. Sapagkat ang sabi dito sa 7, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Lahat. Pagka sinabing lahat, walang matitira. Maging bata, matanda, kailangan ipanganak na muli according to the Bible. Spiritual po, kailangan tayo'y mahipanganak ayon sa Espiritu. Bakit? Sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Meaning to say, hindi tayo paghaharian ng Diyos kapag tayo po ay namumuhay ayon sa laman. Di ano ba ang hilig ng laman? Di yung mga bagay sa sanlibutan, which is kalaban ng Diyos yan. Paano tayo paghaharian yan ng Diyos? Yung iniibig natin, yung kinahumalingan natin, yung mga bagay sa sanlibutan ito, yung itinuturo natin. Kaya wala po Kung wala pong mangangaral ng pamumuhay espiritual, lahat ng tao hanggang sa katapusan ng daigdig, lahat ang pamumuhay ayon sa laman. Which is lahat ng tao ay diretso sa hukay, sa impyerno. Kawawa po tayo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, sabi sa aklat ng Mateo, baka yung inaakala natin na liwanag kadiliman pala. Napakadilim nga yan. Katulad nung ni-expect natin, nakala natin, kukuya-kuya-kuy lang tayo ng ganito, paghaharian na tayo ng Diyos or makapapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Kaya nga dito sa Ebanghelyo natin, ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ayan po, kaya huwag tayong masyadong mataas ang expected natin pagdating sa spiritual na pamumuhay, pagdating sa kabanalan. Kala natin, pumunta lang tayo ng simbahan, kala natin banal na tayo. Pagdating naman sa simbahan, anong ginagawa natin doon? Tinitingnan natin yung kapwa natin nagsisimba. Yun po yung realidad Kasi nasubukan ko na po yan Hindi naman po lahat. Meron talagang nagsisimba, nagpupunta doon na talagang nais makinig ng salita ng Diyos. Pero meron din na talagang kahit naman makinig, wala rin naunawaan. Sapagkat hindi kalooban ang lahat ng bagay po ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang pangunawa, ang pagtingin, ang pandinig, ang boses natin, ipinagkakaloob po yan ng Diyos. Kaya wag po tayong magmalaki, wag po tayong magyabang. Ang katawan po natin, ang lakas po natin, ang Diyos po ang nagkakaloob niyan. Kaya wag po tayong magmalaki sa harapan ng Diyos. Lahat po yan galing sa Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya wag tayong magsasabi na tayo'y Kristiyano. Yan po noon kasi hindi ko alam yan Ako naman, nakikikristyano ako.
Pero nung nalaman ko, nung tinawag na ako ng Diyos, abay hindi basta-basta na tayo'y magsabi na lamang na Kristiyano. Actually, sa paningin ko, walang nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na Kristiyano. Ano nga ba ang ginagawa ng tunay na Kristiyano o yung pagiging Kristiyano. Hindi po natin alam yan. Maliban na mapakinggan natin ang aral according to pagkakaroon o pagiging Kristiyano, hindi po natin pakikinggan yan. Hindi po natin na magagawa yan. Pero ako, alam ko. Dahil pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pero kung willing kayo, of course, dadaanan din natin yan. Kasi lahat naman yan, hanggat ako'y may hininga, susundin ko ang utos ng Diyos. Kung ano man ang nais ng Diyos na ihayag ko para sa inyo, upang maligtas po kayo, matuto po tayo sa salita ng Diyos, sa pamumuhay espiritual, gagawin ko po. Sapagkat alipin ako ng Diyos, kapag alipin ng Diyos, pagka sinabing magpaglingkuran mo yan, mga kapatid mo, paglilingkuran ko po kayo. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sinunod niya ang utos ng Ama at naglingkod siya doon sa kanyang mga alagad. Ayan po. Kaya kailangan po mamuhay po tayo ayon sa Espiritu. Hindi po ayon sa lamang. Sapagkat sabi nga, yan nga ang kalooban ng Ama. Wala. Hindi tayo makapapasok. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo natin hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ayan. Kaya para sa mga syumero at syumera, panahon na upang magpakatotoo pa tayo, upang maging totoo po tayo. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos, na tayo'y mamuhay ayon sa Espiritu. Pakinggan natin dito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 1 hanggang 11. Ang sabi dito ni Apostol San Pablo, pakinggan po natin. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan, pakinggan po ninyo, nawain po ninyo. Hindi nahahatulang maparusahan ang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Diba? Kaya nga sabi nga dito sa tinunghayan natin sa aklat ng Juan 6:29, diba? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo ko. Ani Jesus, which is ang Panginoong Jesus. Yun ang sinugo ng Ama. Ayan ang nais ng Diyos, manalig tayo sa sinugo niya, sa Panginoong Jesus. Sapagkat kung hindi po tayo mananalig sa Panginoong Jesus, hindi po tayo pagkakalooban ng Espiritu na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na espiritual, hindi po ng bagay na sa sanlibutan. Yan po ang magtuturo sa atin. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan chapter 14 verse 26 na ang sabi dito, ayan, kasi sabihin ninyo huna-huna ko lang. Ayan, pakinggan natin dito sa aklat ng Juan chapter 14 verse 26 na ang sabi dito, ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Hallelujah. Ayan po. So hindi po tayo makapamumuhay ayon sa Espiritu kung hindi po tayo mababautismuhan according to the Bible dito sa aklat ng Juan chapter 3 hanggang 7. Kung hindi po tayo mababautismuhan or ipanganganak ng muli, ipanganganak sa tubig at saka sa Espiritu, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Nais ko sanang kausapin kayo ng talagang pangungusap espiritual, kaya lang hindi pa ninyo kaya, kapatid, unawain Kaya kailangan ko pa rin mangusap ng parang may kasama na yung pananalita dito sa lupa.
upang madali po kayong makakunik. Ayan po. Kasi panganganak po tayo muli, ibig sabihin, magbibihis po tayo ng katawan natin, magpapalit. Nakita ninyo yung ahas, di ba? Nagpapalit siya ng balat. Di ba? Tayo naman, hindi po panglabas. Ang papalitan natin, kung hindi, nasa loob po natin. Yung maruruming isip natin dahil sa pagsunod natin sa pita ng laman, itatapon po natin yan, wawalisin po natin yan sa loob ng ating katawan, sa loob ng ating puso, sa loob ng ating isip. Aalisin po natin lahat yan upang tayo'y makapamuhay ayon sa Espiritu. Yan po yan. Magbibihis po tayo ng pagkatao natin. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo, brothers and sisters, ng pangungusap espiritual. Kaya lang siyempre, layunin natin na mahikunik sa inyo yung dapat maunawaan po ninyo yung mga bagay espiritual. Kaya minsan gumagamit po ako ng pananalita na mga material dito sa sanlibutan ito. Pero ipinapaliwanag naman sa bandang huli. Ayan. So ayan po, hindi po tayo paghaharian. Kaya nga sabi nga dito sa aklat ng Juan 14:26, ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo. Kasi ito po yung magiging kasama natin. Ito po yung ipagkakaloob sa atin kapag tayo po ay ipinanganak ng muli sa Espiritu at sa tubig. Tayo po ay tapananahanan na ng Espiritu. Magiging kasama po natin ito habang buhay. Hindi po tayo nito iiwan. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 17. Ang sabi dito, ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap. Delete muna sa 15. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Patnubay po. Ito po yung magiging kasama natin magpakailanman. Kaya hindi na tayo dito magsisinungaling kapag tayo po ay namumuhay na ayon sa Espiritu Santo, sapagkat ito ang magtuturo sa atin na huwag tayong lumiko, huwag tayong kumanan, huwag tayong kumaliwa, kung hindi diretso lang tayo sa daan ng Panginoon. Yan po yung magtuturo sa atin, ang Espiritu po. Kaya maliban po na tayo ipanganak sa Espiritu at sa tubig, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Sapagkat yan po ang kalooban, kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo na tinunghayan natin, kundi yaon lamang, kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Di ba? Hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ano ba ang kalooban ng Ama? Hindi ba pinaliwanag na natin kanina? Unang-una, kailangan natin manalig at manampalataya sa Panginoon. Pangalawa, kailangan natin mabautismuhan ng Espiritu at saka sa tubig. Kailangan ipanganak tayong muli. Kaya ipanganak ng muli. Ibig sabihin, magbagong buhay po tayo, sapagkat kung tayo po ay mamumuhay ayon sa laman, kalaban po tayo ng Diyos, kaya hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ang namumuhay sa laman ay laman ang nasa isip. Alam nyo ba yung what did you call that? Yung hilig ng laman. Ayan po. Iba po ang hilig ng Espiritu, kabanalan po. Pero ang hilig ng laman, yung mga bagay po sa sanlibutan ito, which is kaaway po ng Diyos yan. Yung mga nahuhumaling sa mga bagay
sa sanlibutan ito. Pero kapag spiritual, namumuhay ka na according to the Spirit, hindi ka na po mag-aalala. Ano man ang mangyari, manalig ka lang at manampalataya sa Panginoon, mangyayari kung ano ang nais mo. Ayan po. So kaya nga, inanyayahan po tayo, ang sabi nga dito, kailangan mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Kaya nga sabi dito ni Apostol San Pablo sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 1 hanggang 7, sabi niya, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kautusan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ayan, pinalaya na po tayo ng Espiritu na nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga doon sa tinunghayan natin, kailangan manalig tayo kay Kristo, sa Panginoong Jesus. Manalig tayo, makipag-isa tayo. Kaya tayo napawalang sala dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoon. Sapagkat siya ang tumubos sa atin, napako siya sa krus, namatay ng ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Kaya lagi po nating tatandaan, brothers and sisters, na tayo po ay muling nabuhay kung magbabago po tayo ng pamumuhay, iwawaglit po natin ang pamumuhay ayon sa laman. Kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon upang nang sa ganon tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. Mamuhay po tayo ayon sa Espiritu. Ayan po. Tuloy. Ayan, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kasulatan na kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Ayan o, dahil sa likas na kahinaan ng tao, hindi nagawa ng kautusan ni Moises yung mga bagay na iyon. Kaya di ba yung doon sa kapahingahan, yung sabi ng Diyos, yung ipangilin ninyo ang isang araw. Yun po yun sa mga Israelita sa utos ng Diyos. Pero nagtalaga muli ang Diyos Ama ng isang araw pa, which is ang Panginoong Jesus na ito, na siyang kapahingahan. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Mateo, ang sabi ng Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng inyong pasanin at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob at papagpapahingahin ko kayo. Di ba? Ayan po ang kapahingahan na tinutukoy dyan, espiritual, ang Panginoong Jesus. Na kung tayo ay makikipag-isa sa Panginoong Jesus, tayo po ay may kapahingahan. Tingnan nyo na nangyari sa akin, di ba? Nakapahinga ako doon sa umaabot na hanggang leeg, yung mga problema, mga suliranin na iniisip ko. Pero nung lumapit ako sa Diyos at ibinigay ako sa Panginoong Jesus, ngayon wala na po yan. Kasayahan ang naririto. Tinuturuan ako ng Panginoon upang maging matuwid sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob sa akin upang turuan ako kung ano ang dapat kong gagawin. Ayan po. Diba? Napakasarap mamuhay. Espiritual. Wala kang alalahanin. Kung patuloy kang mamumuhay sa laman, ang dami mong alalahanin. Kapag wala ka ng bigas, wala na akong bigas, ano kayang gagawin ko? Kaya diba, maraming nagnanakaw, maraming pumapatay, maraming kung ano-anong kasamaan ang iniisip dahil sa mga sa mga bagay na yan, sa sanlibutan. Yan po yung pita ng laman para sa kalaman po natin. Pero kapag tayo po ay namumuhay ayon sa Espiritu, disipul-sipul lang tayo. Diba? Ayan po yan mga kapatid. So ituloy natin ang sabi dito. Ginawa ng Diyos
ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Kaya wala na tayo dapat kasalanan dahil pinalayas na yung pinuno ng kasalanan. Pinalayas na po yan nung bago pa dumating yung pagdakip sa Panginoong Hesus nung gabing iyon, pinalayas, itinaboy na yung pinuno ng kasalanan na iyon, itinaboy na noon. Kaya nawala na po yan. Nahulog na po yun. Kaya dapat mamuhay na po tayo ayon sa Espiritu. Yung mga itinuturo ng iba na mga bagay-bagay pa rin sa sanlibutan ito, huwag ninyong pakikinggan yan, kapatid. Kaya tayo nagtatrabaho ngayon upang malaman po ninyo, brothers and sisters, nang hindi po kayo maligaw. Sayang po yung buhay kung babaliwalain natin, kung makikisama tayo doon sa pagkahulog doon sa sabi ni Satanas, makisama ka naman sa akin, tumagay ka sabi ni Satanas, makisama ka naman sa akin, halika chismisan tayo dito. Di ba? Ayan ang gusto ni Satanas, makisama tayo sa kanya. Makisama rin tayo sa pagkahulog doon sa impyerno. sabi siguro ni Satanas pagdating ng huling panahon, oy, di ba sabi niyo makisama ako at makiinom ako sa inyo, di halilin kayo dito, makisama rin kayo doon, mahulog tayo doon pare-pareho. Sabi niyo, di ba doon nasa sanlibutan pa kayo o makisama tayo, magsugal tayo. Ayan, di ngayon, ako naman nandito, nakatapusan na natin, sumama kayo sa akin dito sa impyerno. Ayan, pinapatawa ko lamang po kayo, brothers and sisters, pero totoo po yan. Pagdating ng panahon, kung tayo makikiapid doon sa masasamang gawa ng sanlibutan, mahuhulog talaga tayo doon sa impyerno, sapagkat yun po ang huling hantungan, pangalawang kamatayan. Pero kung ayaw ninyo, well, mag-transform kayo. Mamuhay kayo according to the Spirit. Itinuturo ng Biblia. Hindi po itinuturo ng tao. Yan, lagi ninyong pakikinggan po yan. Hindi yung itinuturo ng tao ang pakikinggan ninyo, kung hindi yung itinuturo ng Biblia, ang salita ng Diyos, ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Yan po, tuloy. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay masaikatuparan sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ayan po, kailangan, kaya namatay ang Panginoong Hesus sa krus at muling nabuhay ng ikatlong araw, at ngayon siya'y naluluklok sa kanan ng Ama, na kung saan tinitingnan niya yung mga galaw natin, yung mga iniisip natin, yung mga ginagawa natin. Nakatingin po siya sa atin. Sabi siguro ng Panginoon, ano ba naman itong mga kapatid kong ito, hindi na natuto, may nangangaral na ng pangangaral espiritual, hindi pa rin natuto, namumuhay pa rin ayon sa laman. Diba? Kaya nga tinuturo po sa atin ngayon, spiritual po. Kaya pag meron po kayong naririnig na nangangaral ng mga bagay-bagay sa sanlibutan ito, kung kinakailangan, magtambling na kayo, papalayo doon sa taong yun, kaysa mapahamak pa po kayo. Huwag niyong ipahamak ang sarili ninyo dahil lamang sa mga ganyan. Dapat pagsumikapan natin na malaman natin ang katotohanan upang tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan, sapagkat sabi nga dito sa tinunghayan natin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa, sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Di ba?
yung sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kasi ang Panginoon nandito pa po noon sa baba, kaya sinabi niya nasa langit. At nandun naman talaga ang Ama. Sa langit naman talaga. Tuloy. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Diba? Oh, kapag tayo ay namumuhay ayon sa laman, nahuhumaling tayo sa mga bagay ukol sa laman. Ano ba ang mga bagay na ito na ukol sa laman? Yung pagkain, inumin, daramtin, lahat, kotse, bahay, lahat ng bagay sa sanlibutan ito na nakikita natin, yan po yung hilig ng laman. Yung mga bagay na yan na nakikita natin. Ayan po yan. Pero kung tayo po ay namumuhay na ayon sa Espiritu, wala na po tayong pakialam sa mga bagay na iyan eh. Wala na po tayong pakialam dyan sa mga bagay na iyan na makasanlibutan. Sapagkat Espiritu na po tayo, namumuhay na tayo ayon sa Espiritu. Diba? Tuloy natin. 6. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Hallelujah. Diba? Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa atin sa kamatayan. Diba? Iihaw tayo doon sa impyerno. Diba? Ibubulid tayo nito sa kamatayan eh. Yung mga bagay na yan sa sanlibutan ito, bubulid tayo sa kamatayan. Tuloy. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Buhay at kapayapaan sa mga taong nahuhumaling sa mga bagay na espiritual. Buhay at kapayapaan, kapatid. Pero kapag ikaw ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, magbubulid sa kamatayan. Diba? Ang napakalaking diferensya noon. Kamatayan, papunta sa buhay na walang hanggan. Diba? Napakalinaw. Ang sarap pakinggan, brothers and sisters. Tuloy. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ayan no. Sapagkat kalaban ng Diyos ang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Kalaban ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga, kapag kaibigan natin ang sanlibutan, kinaibigan natin ang sanlibutan, kalaban natin ang Diyos. Kinakalaban natin ang Diyos. So, paano tayo ngayon mapag-ari? Paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit? Kung kinakalaban natin ang Diyos, kung nahuhumaling tayo sa mga bagay ukol sa laman. Kaya nga pamumuhay spiritual, brothers and sisters. Ayan po yung dapat natin ngayon pinagtutuunan ng pansin. Tuloy. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Hallelujah. Hindi maaring kalugdan ng Diyos yung mga namumuhay ayon sa laman, kapatid. Kaya unawain po ninyo. Tuloy. Ngunit hindi, ang sabi nga dito ni Apostol San Pablo,
meron po. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Diba? Paano tayo tatawagin Kristiyano ngayon kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon? Paano tayo tatawagin? Assume? Ha? Assume? Diba? Kala natin Kristiyano na tayo, pero sa mga gawa natin, gawa ng pagano, gawa ng mga hintel. Kapatid, matakot tayo sa Diyos. Sasabi tayong Kristiyano hindi naman natin ginagawa yung pamumuhay ayon sa Kristiyano. Kaya tingnan nyo, kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo kay Kristo. Hindi tayo kadulugdan ng Diyos. Tuloy, ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Ayan po, kung tayo po kasi ay namumuhay ayon sa laman, makasalanan pa po yung katawan natin. Hindi pa naalis yung kasalanan noon mula pa nung ating mga ninuno, mula pa kay Adan at kay Eva. Kapag hindi po tayo nagkatulad nga doon sa tinunghayan natin sa aklat ng Juan 3 hanggang 7, maliban na tayo ipanganak sa tubig at saka sa espiritu, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Meaning to say, nananahan pa rin tayo ayon sa laman. Tuloy. Ayan. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ayan po. Kasi panghabang buhay na po iyan Kaya nga sabi nga doon sa aklat ng Juan, ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan na 14 na 17, magiging kasama natin magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay mananahan sa inyo at magiging kasama natin siya. Diba? Ayan po yan. Kaya narito po, brothers and sisters, may panahon pa tayo. Narito po ang paalala ni Apostol San Pablo. So dito pa rin, dito sa aklat pa rin ng Roma, chapter 8, verse 12 hanggang 17. Pakinggan po ninyo, unawain po ninyo, brothers and sisters, which is ito rin naman po talaga ang nararapat na gawin natin. Pakinggan po ninyo, ang sabi po dito, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya dito, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa laman. Kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tinawag, hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak
tayo ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakipag-isa sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Hallelujah. So yun po, brothers and sisters, ang kabuuhan ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So yan na mo po mga kapatid, kaya in-advise ko po sa atin, kayo po mga nagsusubscribe sa YouTube channel at sa Facebook naman, yung mga nagpa-follow, yan po ang pagsikapan po natin na tayo po ay makapamuhay ayon sa Espiritu. Kung meron po kayong mga katanungan ayon sa pamumuhay espiritual, huwag po kayong mahihiyang mag-message sa akin. At yan po ay ipaliliwanag natin at ituturo ko po sa inyo. Sapagkat yan po ang gawain na tinanggap ko sa Panginoon na iniuutos sa akin. Na dapat malaman po ng lahat ng mga tupa na nawawala ng sambahayan ng Israel, na dapat lahat ay makapakinig ng katotohanan. Yan po yan. Ang katotohanan po ay ang pamumuhay natin espiritual sa buhay na ito, sa panahon natin ngayon. Ayan po, brothers and sisters. So yan lamang po, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or mga naninirahan na po dyan sa ibang bansa, huwag po natin kakalimutan na lagi po natin kasama ang Diyos kung tayo po ay may pananalig sa Kanya at nagtitiwala po tayo sa Kanya. So samot dalangin ko, sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoon na ako'y muling makapaghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.